Bayan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 60 araw na suspensyon ng rice importation. Yan at iba pang agri-news sa ulat ni Vel Custodio. Mahigit 22 million metric tons ang crop production sa ikalawang kwarter na taon, batay sa huling tala ng Philippine Statistics Authority. 41.6% o halos doble ang taas nito kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. Kasunod ito ng pag-recover ng sektor agrikultura mula sa epekto ng El Nino at La Nina noong nakaraang taon. Dagdag pa rito ang patuloy na pagtutok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mekanismo ng pagsasaka. Nagpapatunay lang ito na maganda pa rin na investment ang agri, and at the same time natutuwa rin kami doon sa pronouncement ng ating Pangulo during his SONA address na gusto niya ring i-prioritize yung investment sa agriculture. So pag nagtuloy-tuloy yan, of course yung mga pagbabago rin natin sa technology ngayon, yung mga high-yielding varieties natin, yung mga interventions talaga natin ay nagbubunga na, and then yung mga projects ni Secretary Kiko, of course, are all paving way for possible rebounds and growths in the agri sector. Tumaas din ang volume ng poultry. Ayon sa Department of Agriculture, pangunahing nakapag-ambag sa pagtaas ng produksyon ng mga produktong manok, broiler at itlog ay dahil wala nang naitalang active cases ng avian influenza o bird flu sa bansa. Pero mababa pa rin ang produksyon ng livestock dahil sa epekto ng African swine fever. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang pag-aproba ng Food and Drug Administration para sa commercial use ng bakuna kontra ASF. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 60-day suspension ng rice importation simula sa September 1. Makatutulong ang 2 buwang suspensyon ng importasyon ng bigas para ma-stabilize ang presyo ng mga lokal na palay at maprotektahan ang mga magsasaka mula sa pambabarat ng trader sa presyo ng palay. Pag-aaralan ng DA ang epekto ng suspension sa rice importation para tignan kung kinakailangan pang irekomenda ang pagpapataas ng taripa sa imported na bigas na kasalukuyang nasa 15% rice tariff. Mahigit 700 metrikong tonelada na frozen mackerel na aabot sa 200 million pesos ang halaga ang ininspeksyon ng Bureau of Customs at DA sa Port of Manila nitong Biyernes. Misdeclared o maling impormasyon ng nakatala sa 21 shipping containers galing China kung saan mga food items kagaya ng fried taro sticks, cuttlefish flavored balls at taro sweet potato balls ang nakadeclare na laman nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., agad nilang na-identify na smuggled ang mga frozen mackerel dahil ipinagbabawal pa ang importasyon nito hanggang Oktubre. Maharap ang mga sangkot sa reklamong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at maaari ring humarap sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kung safe for human consumption, ayon sa DA, nais si Pangulong Marcos Jr. na i-donate ang mga produkto sa DSWD para sa mga apektado na natural disasters kagaya ng bagyo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.